Oh, di ba? Siyempre, dito, safe dito kahit anong oras na. Alas 2, alauna na eh. Kaya alauna na. Safe dito, uy. Eto, meron akong kwento. Charot! Meron akong kwento. Ano ba yung kwento ko? Kwentuhan kahit ano. Oh, feeling ko winter na dito eh. Meron akong kwento. Real, ano to, tunay to eh. Tunay to. Tunay to. Meron ditong ano, yung tawag dito, yung tropa. Meron akong tropa. Nakulong siya dito sa Taiwan. Nakulong. Alam ko anong reason? Ano, tawag dito, nagnakaw siya ng napakalaking halaga. Seryoso nga ni, kasi kailangan ko mag-seryoso sa video na to kasi tututo, magigitong paalala sa lahat ng mga tao dito na nagtatrabaho or nakatira. Ito yun. Seryoso ba ako? Mukha ba ako seryoso? Dapat seryoso ako eh. Ganto, yung tropa ko, nagnakaw siya ng napakalaking halaga kaya siya nakulong. Sobrang laki. Sobrang laki ng halagang kinuha niya. Basta malaki. Kaya siya nakulong. Kasi dito sa Taiwan kasi, ang mga camera dito, CCTV lahat yan. Talagang in a minute, gumawa ka ng kasalanan ngayon, maya-maya, arestado ka na. Kumbaga, huli ka na sa high-tech ng mga ano dito, ng mga kagamitan, sa mga CCTV. Kuha ka na at saka puntang lugar kuha ka. Kaya yung tropa, si tropa, in a minute, nahuli agad siya. Pero ang laki ng nakuha niya. Sobrang laki. Kaya siya nakulong. Sobrang laki ng nakuha niyang pera. Ngayon, nakakulong na siya eh. Nakakulong na. Kinig kayo. Nakakulong na siya. Kaso, ang problema dito, yung pamilya sa Pinas, yung papa niya. Yung papa niya ay, kumbaga matanda na, senior citizen na. Hindi na, kumbaga, mahina na. Kaya siya nakagawa ng kalokohan. Siguro dahil sa gusto niya na rin umuwi ng Pinas, gusto niya na rin maahon sa harapan ng magulang niya, ganun. Nakagawa siya ng ganun. Kaya siya, alam mo na, kumuha siya ng limpak-limpak na salapi. Kaso, yung papa niya sa Pinas, hindi alam ang nangyari dito sa kanya. Hindi alam ang nangyari na siya ay nakagawa ng ganung kalokohan. Tapos, hindi alam ng papa niya na, ayaw niya ding ipaalam sa papa niya na nakulong na siya, na ganto, ganyan-ganyan. Ilang taon na, ilang ano siya nang nakakulong. Ayaw niyang ipaalam. Ngayon, nagsulat ang papa niya, sumulat sa kanya. Sumulat sa kanya yung papa niya na sabi ng papa niya, anak, kailangan ka nang umuwi dito sa Pinas. Kasi, matanda na ako, hindi ko na kayang mag-araro. Hindi ko na kayang mag-araro sa bukid, ganyan-ganyan. Maraming gagawin sa bukid, hindi niya na kaya kasi matanda na nga siya. So, yun yung sulat ng papa niya sa kanya. Ngayon, syempre hindi nga siya nakakulong ngayon si tropa, di ba? Ngayon, si tropa naman, binabasa ng mga pulis yung may nag-ano sa kanya na binabasa yung binibigay sa kanya yung sulat ng papa niya, tapos binasa niya. So syempre bago man yan makapunta dun sa kay tropa, nabasa na yun ng mga na kailangan na nga daw siyang umuwi, ganan. So itong si tropa nag-reply siya, nagsulat din siya. Sabi niya papa, tawag dito, wag mo munang, sabi niya, wag mo munang bubungkalin yung tawag dito. Wag mo munang bubungkalin yung mga lupa. Yung lupa dahil hihingi daw siya ng tulong sa mga tropa para tulungan yung papa niya kasi tsaka ito yung huling-huling nakalagay doon sa sulat ni tropa sa papa niya na, papa, wag mong bubungkalin yung lupa natin sa bukid dahil ako nang bahala dyan, may mga tropa ako na tutulungan ka dyan. Tsaka kabilin-bilin na niya na wag niyang bubungkalin yung lupa kasi naandun niya binaon. Yung may binaon siya doon na
kayamanan or basta doon niya binaon, may binaon siya doon. Hindi ko alam kung baka yun na yung pera na nanakaw niya or nanakaw. Yun nga, baka yun na nga yun. So, ilagay dyan sa sulat niya, Papa, wag mong aararuhin ng bukid dahil ako may tinago dyan sa bukid. Napaka-importante, napakahalaga niyang ganyan. E di, yun ang nilagay niya sa sulat. Tapos, bago naman yun binasa pa yun ng mga pulis. Binasa yun ng mga pulis bago ipadala dun sa papa ni tropa. E di, ang nangyari, di nabasa ng pulis. Aba, atong mga pulis, ang galing. Nagano siya, sabi niya, nagpadala siya nagkumontak na siya sa Pinas, ganito, ganyan. Ganyan. Bungkali ng bukid ng papa ni ganyan. Kasi nga, inisip nila na, basta, bago pala yun, ay di, pinadala na yung sulat dun sa papa niya. So, yung mga pulis may kinontak na sa Pinas. Kinontak niya. Tapos, aring papa niya, nagtataka. Sabi niya, hindi naman umuwi ang kanyang anak, pero, yung pagpunta niya sa bukid, aba, pagtingin niya, yung bukid, ay, ararong-araro na. Walang bakas. Malinis. Tataniman na lang. So, parang nangyari yun. Hindi naman umuwi si tropa eh. Di ba? Pero, araro na lahat. Ang galing, no? Nagigits nyo? Ang galing, no? Tapos, ang nangyari doon, yung mga pulis, alam mo ba? Kaya ang bukid ni tatay ay inararo kasi yung mga pulis na mga inutusan pala na araruhin, baka doon nakatago yung kayamanan na o yung pera na ninakaw ni tropa. Kaya yun, nagulat si tatang, okay na, magtatanim na lang siya. So, laking tulong. Laking tulong kay tropa. Hindi man siya nakauwi, tinulungan naman siya ng mga pulis na bungkalin yung mga lupa sa bukid ng papa niya. So, yun lang guys. Yun lang. Sana nag-enjoy kayo. Sana mukhang aral din to. Tunay talaga yun. Hindi yung biro. Tunay yun. Legit yun. Legit talaga yun na may nakulong dito dahil sa gumawa ng kasalanan. Pero wag nyo nagagayahin yun. Masama yun. So, ayan lang. Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko. Bye-bye! Meron akong kwento. At, teka lang. Ako nga pala si Duday, ang ulaga ng Taiwan. At ang babaeng hindi nauubusan ng katas. Ay, stay. Lakas. Hindi masakit. Ano ba naman yan? Hindi yummy, pero creamy. A day in my life. As a factor record sa Taiwan. Tamang kwento na lang muna. Yun lang ang bag ko sa inyo. Winter season naman. Lamig na ba? Bye-bye!